Praise the Lord. Glory to God. Thanks God. Good morning. Wow, ngayon ay March 2, 2025. Praise the Lord. Happy birthday kay Sister Munit Nadalin at kay Pastor Tiagan. John chapter 21 verse 12 hanggang 15. Belated happy birthday rin kay pamangkin Manalin, kay Rachel Timotia. Yan, so sa Palawan. John chapter 21 verse 12 read begin. Jesus said unto them, Come and dine. And none of the disciples durst and asked him, Who art thou? Knowing that it was the Lord. Verse 21, Jesus then cometh and taketh bread and giveth them, and fish likewise. This is how the third time that Jesus showed himself to his disciples after that he was risen from the dead. Verse 15. So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Ang title ngayong araw na to, Invitation Celebrations. Invitation Celebration. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa inyong salita. Thank you for this day. Thank you, sweet Holy Spirit, help us, help me as thy preach thy word. Forgive all our sins. Mabot po ang spiritual needs dito sa online, maging sa on-site. Salamat po ng marami at kayong magabay sa amin at pangunahan niyo po ay tulungan at kayong magpala sa mensahe ngayon. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you. Please be seated. Invitations, celebrations. Come and dine. Sa Baptist hymnal, ang kantang ito na Come and dine. Ang lyrics ay ganito. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invite his chosen people, come and dine. With his manna he that fed and supplies for every need. Ano na yan? Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Ano? Come and dine, the Master call it, come and dine. You may feast at Jesus all the time. Ayan. So, yan ang come and dine. Ito ay paanyaya at celebration. Siyempre pag come and be blessed. Ating kayo, di ba sa gospel tracts o anniversaries ng mga Baptist churches, may mga paanyaya yan, come. So ito ay paanyaya at celebration. By the grace of God, every Sunday meron tayong celebration. Di ba pag celebration, may handaan, may kainan. Pero as the Lord provides dito, palagi ditong may handaan, may celebration palagi dito. So, kanina nga, in-apply na natin come and dine na. So, praise the Lord. Invitation and celebration. Invitation from the Lord Jesus. Pag galing kay Lord Jesus na invitation, hindi dapat tanggihan yan ng sinuman. Speaking of invitation, siyempre pag nag-invite yung ang Panginoon, and then punta tayo, at pag nag-invite rin, inimbitahan tayo ng Panginoon, at ikaw rin ay nag-invite sa iba, ay siyempre, pupunta, ay okay yan. Pero kung mag-invite ba, yung halimbawa may birthday or kasal, tapos nag-invite, no? Ikaw na nag-invite, tapos nag-invite ka ng iba, ay hindi pwede yan. Kasi limitado yung upuan at saka budget. Ibig sabihin, pag in-invite ka, nang nag-invita sa'yo, huwag kang mag-invita sa iba. Kasi, kwan lang yan. Kaya, minsan nga, ilan kayo atin? 4, 6, 10 para sa food preparation nila. Kaya di pwede yung inimbitahan ka, mag-invite ka ng iba. Pero pagdating sa spiritual, sa Panginoon, okay yan. Mag-invite, welcome. So, ganon, no? Pagdating sa spiritual. Siyempre, sa physical naman ay iba. Come and dine. So, number 1, itong invitations
celebrations. Number 1, reconciliation. Reconciliation. Isaiah chapter 1 verse 18. Tingnan natin sa Isaiah chapter 1 verse 18 sa Isaiah. Isaiah chapter 1 verse 18. Mayroon ditong invitation rin sa book of Isaiah. Isaiah 1 verse 18. Ano sabi dito? Sa verse 18. Isaiah. Ayan. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. So meron dito invitation for reconciliation ang Panginoon sa mga Hudyo, sa mga Jewish people, sa Israelites. Let us now come and give reason kung ano mga reason nyo, sabi ng Panginoon sa mga Hudyo. Come now and let us reason together. So ito yung positive na invitation for reconciliation ng Panginoon and the people of God, Israelites. Meron namang negative na invitation. Yung dito makita natin sa Luke chapter yung sa book of Luke, yung sabi doon, narito yung mga husbandmen, narito yung anak ng may-ari, come and let us kill him, kasi siya yung tagapagmana. So come rin, tapos patayin natin siya. Tagapagmana siya ng may-ari ng ubasan. So, yun naman yung negative, yun naman ang mali. So, reconciled us to himself, reconciled us to God through Jesus Christ. 2 Corinthians 5:18. Tingnan nyo sa 2 Corinthians 5:18. Ang reconciliation natin dito. Ang Panginoon Kristo, siya yung pampalubag loob. 2 Corinthians chapter 5:18. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Verse 20. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. So ito naman yung mga unfaithful sons of God, sabi doon na be reconciled to God. Christ is the propitiation for our sins sa Romans 3:25. Ano yung propitiation? Pampalubag loob. Si Kristo yung pampalubag loob ng between God and man. Pwede ito sa Romans 3:25. Ito sa Romans 3:25. Romans chapter 3 verse 25. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that pass through the forbearance of God. Meron din yan kung sa Tagalog, sa Romans 3:25, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kaalaman na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. So praise the Lord. So nakuha nyo, naintindihan nyo na yung puot ng Diyos sa tao sa kasalanan, si Jesus Christ yung siyang solusyon. Siya yung pampalubag loob. Amen? So, dahil kay Jesus Christ, yung Diyos Ama ay mawala yung kanyang galit, puot, pampalubag loob ang Panginoon. So, praise the Lord. Salamat tayo sa ating Panginoon Kristo. 1 John 2:2. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 2,
And He is the propitiation or pampalubag loob for our sins. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Maging sa 1 John 4 verse 10. 1 John 4:10, herein is love, and that not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. So, invitation, celebration. Number 1, reconciliation. Wow. So gusto ng Diyos, ng God the Father, yung God at saka yung tao ay ma-reconcile through Jesus Christ. At yan ay nangyari sa atin na reconcile tayo by the grace of God kay Lord Jesus. So yan ang number 1. Invitations, celebrations. Number 1, reconciliation. Number 2, rest or kapahingahan. Rest. Matthew 11 verse 28 to 30. Tingnan sa Matthew chapter 11 verse 28. Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30. Ano naman itong kapahingahan? Of course, tayong mga tao ay napapagod tayo. Salamat na lang ay mayroong gabi. Kung puro na lang araw, ay siyempre, kahit may araw nga, pagpagod ang katawan, matutulog ka pa rin. Talagang ang ating katawan ay design na mayroong trabaho at may kapahingahan. Matthew 11 verse 28, Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So praise the Lord. Na dito ang kapahingahan or rest ay God knows man's labor. Alam ng Panginoon yung mga pagpapagal ng bawat isa. After the fall of man into sin sa Garden of Eden, kaya nagkaroon ng mga consequences. Anong consequence? Dahil sa nahulog ang tao sa pagkasala, to till the ground. Ibig sabihin, to till the ground ay magbungkal ng lupa. Magbungkal ng lupa. Yan. Laboring. Magtrabaho para makakain. Kaya sa Bible, ang ayaw magtrabaho ay huwag kumain. Kaya mga bata, kung hindi kayo marunong magtiklop na higaan, hindi kayo marunong maglaba, hindi kayo marunong magluto, hindi kayo marunong magplansa o maghugas ng plato, hindi kayo karapat-dapat kumain. Sabi, no work, no eat. No work, no pay. No ID, no entry. Kaya, no work, no pay. No work, no eat. Yan po ay biblical. Diba? Kahit sa showbiz, no? Yung mga artista, si Matutina, yung artista sa Jan and Marcia, first cousin namin, by the grace of God ay siguro mga between 2002 hanggang 2005, pumunta kami sa Quezon City, doon sa radio station. Kasi may product na tungkat ali si Sir Arman Lalog, Sir John Lalog at si Risty Pilipi. So gusto na lang si Matutina yung mag-model. Kaya pumunta kami doon sa anong radio station? Radio Veritas ba yun? Basta sa Quezon City. Binata pa ako that time. Mga between 2002 hanggang 2005 at nakausap ko rin nasulwining ko rin. Tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior. So, parang binigyan niya rin ako ng pera. Kaya lang, konti lang. Sabi niya, wala kasi akong kita. May na ang kita. Like, namatay na kasi yung director na Jan and Marcia. Kaya, pag namatay yung director, nawala na rin yung show. Kasi sila yan, ang mga artista, pag wala ring show, wala ring income. Yan. Minsan binabarat rin sila. Sabi nyo, ang talent fee ko noon, 5,000.
Tapos, ngayon, 5,000 pa rin. Wala bang kan? Dapat tayo nag-level up ng manag. So, tapos kinukuha lang ako pag walang bayad. Oh, kasama niya si Maricel Soriano yung advertise ng Libby na pork and beans, Libby. Si Maricel Soriano, bata pa si Maricel siya. Mayroon silang panin advertise. So, kahit artista ay naglilibor sila para lamang mag-arte. Meron nag-arte diyan na iiyak, merong tatawa, merong aarte na pansa nang lulundag sa tulay, katulad ni Dante Barona, katulad ni Jackie Chan, na talagang stuntman na nagahulog talaga, tunay talaga, walang kadubol, no? Minsan balik-balik, masakit na yung mga katawan nila dahil action. Naglilibor sila kahit artista. Akala natin inarte lang. So, inarte sila pero pinaghirapan nila ang kanilang mga drama. Nag-emote, iba nag-shout. Masampal, mayroon yung mga sampalan blues sila. Pasakit rin. Pagtapos ng shooting ay grabe ang sampal mo. Totoo talaga. Yun, sabi nyo, may mga suntok rin. Minsan may mga dumog, wrestling. Ano sa Tagalog ng dumog? Nagagulungan sila yung wrestling, aklaan ko kasi dumog, etc. Kahit sa sports, kahit sa boxing, hindi yung sa boxing ang labor nila, no? Para makakita lang ng pera, silang dudugo ilong nila, dudugo mata nila, dudugo ang labi nila, dudugo ang mga katawan nila, kahit sa mga MMA, kahit mga wrestler, kahit scripted yung mga wrestling, pero katulad si Tatanka, yung ang pasensya ng upuan na bakal ni Borga, hindi na siya makabangon. Minsan scripted, pero minsan totoo na rin eh. Di ba? Kaya ganyan yung mga ginagawa nilang mga libor para lang kumita ng pera sa boxing. Katulad ni Pacquiao, matindi ang mga pinagdaanan. Hindi lang pawis at dugo, kundi buhay pa mismo nila. Di ba? Mamatay na rin sa boxing. Kaya nga si Marjon makilig eh. Nung nalipong nalipong sa Tagalog man? May matay ba yun? Na knockdown knockout si Pacquiao kay Marquez. Kinabahan tuloy si nanay ni Marjon makahilig. Yung player pa din natin ng Philippine team. Yung sa Pinoy Pride. Marjon makahilig. Tagalina Buwan Norte, ninong ni Ana. Ay, hindi na lang siya tuloy pina-boxing. Pero nakalaban niya yung Thailander, yung talo ni Marjon. Yan. So, hindi na lang tuloy. Trainer na lang siya. Ang mga boxing. Sa basketball, pisikalan rin sa basketball. No? Meron rin mga namamatay dyan sa basketball. Physical game, football, soccer. Kahit yung farmer, magsasaka, hard labor din yan. Init, pawis, ulan, bagyo, nandiyan sila mga farmer, kahit yung mga fishermen, yan, ay stermonit na tatay, fisherman, hindi niya na nakita hanggang lumaki si stermonit, teacher na ngayon, pero hindi niya, missing ang kanyang tatay, fisherman. So hindi natin alam kung anong nangyari doon sa dagat, missing na lang tuloy. So matinding laborers, street sweepers, nagawalis sa mga kalsada, garbage collectors, mga drivers, Brother Bong, ang driver, iba pa mga tricycle driver, jeepney driver, multicab driver, bus driver, taxi driver, Uncle Nelson Elias, doon sa Bulacan, dating taxi driver. Grabe rin ang hirap nila. Then, siyempre kailangan nilang rest. Labi na garbage collector, preacher, kahit yung preacher ay naglilibor din kami. Gawa ng outline yan. Gawa ng outline, 1 week na outline. Minsan kung walang outline, nasa isip lang, di nasulat, Sabado, Linggo, kahit madaling araw. Grabe rin ang panya nila, sa isip nila, gawa ng outline, pray, to think, at i-acry nila. Mga soldiers, grabe rin ang labor, mga sundalo, policemen, policewomen, mga vendors, pati na ngayon sa party list
may vendors party list. Pero baka rin ang representative rin mayaman rin, hindi naman talaga tunay na vendor, ginagamit lang. And then mga mothers, ito naranasan to ni Nayadi, ni Mili, ni Angging, Sister Pen, Sister Munit. Mga mothers, naglilibor sila. Naglilibor sa panganganak with childbirth and rearing or nourishing it. Grabe ang paglibor nila. Hindi naman sila nagwo-work ang mga mother, naglilibor, ibig sabihin mahirap ang maglibor. Di alam ng mga lalaki yan ang maglibor kasi hindi naman kami nanganganak. Ang mga babae yung nanganak. Kaya saludo tayo sa mga mother for 9 months na dala-dala yung bata sa tiyan. Tapos palagan nyo yung mga nanay nyo, pakinggan nyo yung mga nanay nyo, tatay nyo. Kaysa mga girlfriend or boyfriend. Meron nga si Lila, sabi na hindi lang nangingi yung girlfriend ng milk tea, hindi binigyan ng boyfriend ng milk tea, nang lumundag sa seawall, sa Iloilo. Iloilo City. Imagine, milk tea lang. Hindi lang nabila ng nobyo. Buhay pa. Buhay naman. Kaya lang, milk tea lang, yung lulundag kagit. Kaya sabi ko kay JJ, pag ang girlfriend mo, Jamie, na milk tea, sabihin mo sa akin para bilhan ko. Wag lumundag sa wall, sa seawall, or sa tulay. Ha? Kung ikaw matatapos ng pag-aaral, tapos may trabaho ka, kahit isang drum pa ng milk tea ang bilhin mo, o kahit isang budiga pa, o kahit isang ban pa na milk tea ang mabili mo niyan, o kahit ikaw pang may-ari ng milk tea. No? So, palaga ng buhay, ha? So, wag basta magtampo agad, magtampo-tampo. Kaya, nursing it. Mga teachers, grabe ang trabaho, tedious. Workaholic. Mga teachers nila, grabe ang labor nila sa lesson planning at sa pagtuturo, lalo sa mga bata, no? Ano ang pagtuturo sa high school? Yung mga high schooler talaga, yung mga medyo unruly or maingay, no? Mga high schooler, no? Sa mga public school, lalo na sa public school. Sa mga private school, siyempre matino sila. So, mga teachers na yan ay gaugtas man sila. Ano nga sa Tagalog, gaugtas? Consumption rin sila. Kaya palagan din ang mga teachers. At iba pa, those heavy laden, tedious work na mga responsibilidad, but Lord Jesus promise. Ano ang promise ni Lord Jesus? I will give you rest. Minsan ang niisip ng mga tao, no? Ayaw lumapit sa Panginoon, kaya baka kung sa Panginoong Jesus, baka mabigat or pasanin pa, madagdag pa ang kabigatan ko. Hindi na alam yung secret na ang promise yan ng Panginoon, come unto me and I will give you rest. So lumapit ka, bibigyan ka pahingahan. Amen? Kaya sa verse 9, take my yoke, yung pamatok, yung yoke nalagay dito sa likod, katulad sa mga dalawang kalabaw o dalawang baka. Yan yung yoke, pamatok. Bakit dalawa? Para sila ay sabay-sabay. Hindi pwede yung pamatok o yoke ay isa sa kalabaw at isa sa kambing. Hindi sila mag-balance. Kaya may Bible verse na huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. So dapat ang maging asawa ni Jacqueline in the future ay believers din kay Lord Jesus. Ganun kay Pau Pau, kay Jomar, kay Linlin, kay Crystal, kay Caitlin. Ganun kay Hannah. No? Ha? Kay Kertong. So dapat kay manampalataya. Yung naniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Siyempre kung ang partner mo ay hindi naniwala kay Jesus Christ na Diyos, tapos ikaw naniwala kay Jesus Christ na Diyos, doon pa lang ay magkaiba na kayo, ay mahirapan kayo pag magkaanak. So dapat the same kayo na paniwala sa Panginoong Isus. At niwala kayo na the Bible, the Word of God is pure, King James Bible. Niwala tayo na all Scripture is given by inspiration of God.
Take my yoke, pamatok, learn of me, Jesus. He is meek and lowly. Yan si Lord Jesus. Si Jesus Christ ay mapagpakumbaba. Kung si Moses yung pinakamikis, sabi ng Bible ay meek on the earth, lalo na si Lord Jesus, the meekest of all meekest, pinaka mapagkumbaba, lowly in mapagpakumbaba, and lowly in heart. Ang promise niya, ye shall find rest unto your souls. At magkaroon ka ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. Other thoughts or thinking about Jesus will be hard, heavy, but the truth is, sa verse 30, ang promise ng Panginoon, for my yoke is easy and my burden is light. Ang aking pamatok ay easy lang. Akala nila sa Panginoon mahirap, pero ang totoo, sa Panginoon ay easy lang. Natuto tayong magpatawad despite na anong mga circumstance sa buhay. Natuto tayong magmahal, mapagbigay, at my burden is light. At ang pasanin ng Panginoon ay magaan. Pero ang pasanin na galing sa diablo, sa kaisitan, mabigat yan. Grabing kabigatan yan. Pero ang Panginoon, and my burden is light. Invitations, celebration. Yan. Ang invitations, come. Invitation.